Sino po ang naging witness for 1 week kung paano tayo pinagpala ng ating Diyos? So ang ating pong talata ay kinuha natin sa Acts chapter 1 verse 1 to 11 at our theme is the power to witness. So tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon at tayo po ay salitang pagbasa tulad ng ating nakagawian. So, Acts chapter 1, verse 1 to 11. So, in verse 1, mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay sinasalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Verse 2, verse 3, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang siya'y buhay. Siya'y nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 5, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di na magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman kung kailan iyon. Verse 9, pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Verse 10, verse 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Verse 12. Closing. Sorry. Sige po, tayo po yung muko. Salamat Panginoon sa oras na ito. Ikaw po ang maitaas at maparangalan sa aming kalagitnaan. Gamitin mo lamang po, O Diyos, ang iyong lingkod na magbibigay ng iyong mensahe. Ikaw po ang makita at ang iyong salita po, Panginoon, ang magrema sa puso ng bawat isa sa umagang to, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Upo po tayo ng relax. Yung mga nasa tabi po natin, pagka po nakita natin na naiidlip, kalabitin natin. Huwag naman nating birahin. Kalabitin lang natin. Kasi pagka malamig, nakakatulog talaga, di ba? Masarap matulog sa malamig na lugar. Pero mas masarap makinig sa malamig na lugar. Amen po ba? Kasi hindi ka na magpapaypay, hindi ka magpupunas ng pawis. So, relax lang sa pakikinig. Sabi ko nga, lagi nating bigyan ng respeto ang salita ng Diyos na pag tayo ay nag-uumpisa ng makinig ng salita ng Panginoon, huwag niyo na po munang kausapin yung katabi mo, yung nasa harapan, nasa likodan. So, mag-focus lang po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi ito po yung pinakamahalaga kung bakit tayo uma-attend o nagpupunta sa church para po makapakinig tayo ng salita ng Diyos at ma-remind, maturuan tayo at lumago yung ating kaalaman ukol sa pagkakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, I am blessed, katabi kita ngayon. Ayan, kasi hindi mo yan laging katabi, di ba? Kaya dapat every week, iba-iba yung ating katabi. So, ang ating pong tema sa umagang ito ay the power to witness. May kapangyarihan ang salita ng Diyos para tayo ay isang witness. Sabihin mo nga sa sarili mo, witness ako ng Diyos. Okay, di ba? May kapangyarihan na binigay sa akin ng Diyos na maging witness ako. Di ba?
doon kung titingnan natin, ang lahat ng bagay ay binibigyan ng kapangyarihan para magawa yung mga bagay na maipakita niya at maipakita niya na talagang siya yung may power doon. Kahit sa trabaho, binibigyan tayo ng kakayahan ng amo natin. Ito yung power na ibibigay ko sa iyo para manguna ka sa kanila. So ang bawat tao na binibigyan ng kapangyarihan para manguna ay binibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. Di ba? So doon natin makikita yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. So tingnan natin yung ating introduction. Ayan. So alam naman po natin, ang sumulat ng Luke ay si Luke. So Luke, the author of the book of Acts, introduced as the continuation to the Gospel of Luke. Kung titingnan natin, sa book of Luke, nakita natin yung kabutihan ng Diyos. Kumbaga, ang buhay na ibinigay natin ng ating Panginoon ay napakahalaga. So, nandoon yung kailangan na isang tao ay nakapokus sa ating Panginoon at kung ano yung itinuro sa atin ng Diyos. Di ba? Parang sa pag-aaral, pag tayo hindi nakapokus sa teacher na nagtuturo, at hindi tayo nakinig at di natin nag-grasp yung tinuturo ng teacher, di ba kinabukasan, pag nagbigay ng exam, wala tayo sasagot. Halimbawa, meron kang boss, so ito ang gagawin mo, binigay sa iyo yung instruction. Tapos, hindi mo siya nag-grasp yung instruction na binigay niya. Sa pag ginawa mo, hindi siya magiging maayos. So, kailangan, laging nandun yung attentive yung mind natin para makinig, para yung mga instruction na binibigay sa atin, nauunawaan natin at nagagawa natin at nagagalak tayo pagkatama yung ating ginagawa. Kahit sa trabaho, di po ba? How much more sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng turo ng salita ng Diyos ay ating ipapamahagi o ipapakilala dahil tayo ay tinawag ng Diyos at binago ng Diyos at tayo ay gagamitin ng Diyos na witness sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Masarap isipin, masarap gawin, o masarap yung nararamdaman ng kagalakan sa puso mo, Lord, nagawa ko yung task ko. Sabihin mo nga sa sarili mo, gagawin ko na yung task ko. Di ba? Kasi kailangan may witness tayo, maging witness tayo. Okay, number 2. In Acts chapter 1, verse 1 to 11, it highlights Jesus' appearance after his suffering, his instruction to the apostle about waiting for the Holy Spirit, and his ascension into heaven. Alam natin na bago pa lang ang ating Panginoon, siya ay hinuli, naghirapan, namatay sa krus at nabuhay, nagpatutuo na, nagturo na ang Diyos para sa atin. At ito ay ginawa niya sa kanyang mga disciple. Pero nung panahon na yon, ipinapaalam pa lang niya. Pero sa panahon natin, alam na natin yon. Amen ba? Kasi sa panahon natin, kilala na natin, naniwala na tayo kahit di natin nakikita ang ating Panginoon, hindi natin nakakusap, naniwala tayo na may Kristo na magbibigay sa atin ng panibagong buhay, panibagong relasyon sa ating Panginoon. Not like their time. Hindi pa nila alam yon. Inire-reveal pa lang sa kanila at ipinapaamalay pa lang sa kanila ng ating Panginoon. Kaya nung nangyari yung senaryo na ang ating Panginoon ay namatay at nabuhay, wala sila dun sa lugar na sinasabi sa kanila ng Panginoon. Kasi bakit? Hindi nila naunawaan that time kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. Di ba? Ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, pag ako ay nawala at ako'y babalik, punta kayo dun sa isang lugar na yon. Saan? Sa Jerusalem. Punta kayo doon at ako ay makikita nyo doon. Pero hindi nila natandaan yon. Ano ang ginawa ng mga disciple? Bumalik sila sa pangingisda. The same way with us, nangyayari sa atin yon. Pag sinabi ni Pastor, gawin natin to. O pag sinabi ng Lord na gawin natin to, sometimes bumabalik tayo sa ating buhay na nakasanayan na ating gawin. Amen po ba? Na minsan, hindi natin alam, naniniglet din natin ang ating Panginoon. Pero ang gusto ng Diyos, tandaan natin kung ano yung kanyang pinapagawa sa atin. Bakit? Gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Gusto ng Diyos na pagbalik niya, nandyan ka. Amen ba?
Kasi bakit? God created us as a perfect creation from here to eternity. Hindi sinabi ng Lord, createin natin ang sangkatauhan hanggang dito lang sa mundong ito. Hindi. Sabi ng ating Panginoon, through eternity. Kaya alam natin na may babalik. Sabihin mga babalik si Jesus para sa akin. Di ba? Na may babalik. Kasi kung walang babalik, wala na. Wala yung blessed hope. Doon natin makikita yung kahalagahan. Kaya sabi dito, it's highlight Jesus' appearance after His suffering. So andun yung instruction niya sa mga apostle na mag-iintay sila. Because may pangako ang Diyos Ama na after na mangyari ang lahat ng yon, sila ay babautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. That time, wala pa sila noon. Pero tayo, mayroon na kagad noon. Amen ba? The first day pa lang na tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, the first day pa lang, nandiyan na ang Espiritu ng Diyos sa puso mo. Hindi na ikaw yon, kundi ang Panginoon na ang nagre-reflect sa buhay mo. Bakit? Kasi kinilala mo na siya, tinanggap mo na siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya nakakalungkot na ang kumikilala at tumanggap sa Panginoon, namumuhay sa dating karnal na buhay o namumuhay sa dating gusto niyang buhay. Amen ba? Sayang yung pagkakataon, sayang yung binigay sa atin ng Diyos, o sayang yung pagpapakasakit ng ating Panginoon para sa atin, di ba? So why? Gawin na natin, Lord, salamat. Gagawa ako, susunod ako, magiging witness mo ako kung paano mo ako binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng panibagong relasyon sa iyo. Di ba? Doon mo makikita yung kabutihan ng Diyos. Kaya sabi dito, and His ascension into heaven, talagang nandoon yung sinabi ng Panginoon na ang kanyang sinabi ay kaya nilang panghawakan, na dapat panghahawakan nila, babalik ang Panginoon. At yung pangako ng Diyos ay kanyang tutuparin. Imagine, sabi ko nga, sa book of Jeremiah 29, ang pangako ng Diyos, hindi niya inaalis. Sabi nga, babalikan ko kayo after that, ang pangako ko sa inyo ay pangako na makakabuti sa inyo. Hindi makakasira, kundi makakabuti sa inyo. Kaya ano man ang mangyari, tumalikod ka, nang hina ka, one day, tatawagin at tatawagin ka uli ng Diyos. Amen ba? Pero wag na tayong tumalikod. Ika nga, kailangan dumiretso na tayo. Dapat ang ating pagkilala at pagtanggap sa Panginoon, we must to walk forward sa Panginoon. Not like yung punta ka sa kanan, punta ka sa kaliwa, or mag-walk ka backward. So dapat straight forward ang paglakad mo sa pagkilala at pagsunod sa Panginoon. Amen ba? O, sino ang gustong pagpalain ng Diyos? Amen. So ano ang kailangan? Sumunod ka ng tama sa Panginoon. Wala kang titingnan na magiging hindrances para tanggapin mo yung pagpapala ng ating Diyos. Amen ba? Okay, next. So this passage established the historical and theological link. So makikita natin yung istorya kung paano ibinigay sa atin ng Panginoon, ipinanganak ang Panginoon, nagsuffer ang Panginoon, namatay ang Panginoon, and then namuhay ang Panginoon, and then babalik ang Diyos. So nakikita natin yung historical ng ating Panginoon, nakikita natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kailangan lang patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Sayang, yung pagkakaupo niyo dyan, ang ganda-ganda niyo, ang guwapo-guwapo niyo, tapos paglabas niyo sa pinto, wala akong natandaan. Di ba? Sayang yun, di ba? Dapat natatandaan natin yung mga bagay. And then, sabi ito, between Jesus' earthly ministry and the subsequent work of the church through the Holy Spirit, may work tayo dito. May ministry tayo dito. May ministry din tayo sa ating sa lugar ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo, pagkatanggap natin, minomolde na tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita para tayo makarating doon sa kanyang kaharian. Kasi that is God's plan to each every one of us. Na tayo ay mabubuhay, nakasama ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Bakit? Di ba promise ni Lord, for those who believe and accept me, kasama ko siyang tagapagmana sa langit at katagapagmana sa lupa. You are blessed. Sabihin mo nga, I am blessed. Kasi tagapagmana pala akong kasama ng Panginoon sa langit at sa lupa.
na lahat ng bagay ay tinatamasa na ng bawat isa sa mundong ito. Ang iniintay na lang natin ay sa piling ng Diyos sa kanyang kaharian. Na dito pa lang, tinuturuan na tayo, pinuporma na tayo ng ating Panginoon, paano tayo makakarating sa kanyang kaharian. Merong formula. Diba? Kumbaga sa scientist, meron silang formula na ginagawa na mabuo yung kanilang iniimbento. So, ganun din ang Diyos na tayo ay binibigyan ng formula para makarating tayo sa kanyang kaharian. Pero love, submit, obedience, na ibibigay mo sa Panginoon para tanggapin mo yung pagpapala na pangako ng Diyos. Meron bang pangako talaga ang Diyos? Amen. Okay, next. Structure of the text. Titingnan po natin yung structure ng ating pag-uusapan. In verse 1 to 3, ito po yung gustong ipamalay sa atin ng Diyos. At ito yung gustong ipamalay ng sumulat ng Book of Acts. Jesus Christ presented Himself alive to His disciple. Pinakita. Ipinresent ng Lord ang kanyang sarili, yung kanyang buhay sa mga disciple na hanggang ngayon ipinipresent niya sa atin. Amen ba? Kaya kung isipin mo, wala ka na dapat pag-alinlangan kasi ang kailangan mo lang magbasa at isapuso ang salita ng Diyos at sundin ang salita ng Diyos at maniwala ka na si Kristo ay Diyos. At doon mo makikita yung buhay na ipinapakita sa iyo ng Panginoon. Hindi iba ang nag-present ng buhay na meron si Kristo. Siya ang nag-present ng buhay na meron siya. Na siya ay nabuhay, ipinipresent niya sa kanyang mga disciple at ipinipresent sa atin yan ngayon. Amen ba? Sa pangalawa, sabi sa verse 4 to 5, Jesus Christ presented God's promises to the baptism of the Holy Spirit. Kasi sabi ng Panginoon doon sa verse 4 to 5, pag ako ay after ng na ako ay nabuhay, pumunta kayo sa lugar na yon at tutuparin ng aking Ama ang kanyang pangako na kayo ay babautismuhan sa pamamagitan ng Espiritu. At nakita natin kung paano ibinigay talaga ng Lord John. Ibinigay talaga ng Lord, then after nabaptize sila ng Banal na Espiritu, nagkaroon sila ng boldness, nagkaroon sila ng eagerness, na maging witness sila kung sino si Kristo sa buhay nila at kung paano ipatutotoo si Kristo sa buhay nila. Alam niyo po ba, kaya lang minsan tayo nahihiya na ipatotoo si Kristo sa buhay natin kung ang buhay natin ay mali. Kung ang pananaw natin ay mali. Or kung yung nilalakaran natin ay mali, nahihiya tayo maging witness ni Lord. Pero kung tama ang ating nilalakaran, tama ang ating pananaw, tama ang ating paniniwala, at tama ang ating pagkakilala sa Panginoon, you have boldness to share His Word. At ikaw yung pinaka-masaya, pinaka-matapang, pinaka-matatag na witness ng ating Diyos. Sabihin mo, ako yun! parang alanganin, hindi ako yun eh. Pero magiging ako yun, di ba? Magiging ako yun. So, in verse 6 to 8, sabi dito, Jesus Christ emphasized the power to witness. Pinakita ng ating Diyos sa verse 6 to 8 kung paano siya, ipinakita niya yung kapangyarihan na kanyang ibinigay sa mga disciple, kaya sila ay naging good witness. Grabe, after na sila ay nabaptize, nakita natin, at kung pag-aaralan pa natin, this chapter 2, talagang grabe ang binigay sa kanila ng kapangyarihan ng ating Panginoon to be a witness para maipakita nila kung sino si Lord sa kanilang buhay. So in verse 9 to 11, ito yung text doon, Jesus Christ promise of His coming, second coming, soon. Nakita natin, daming nangyayari sa panahon ngayon, no? Yung isang ating pastor, nagtrabaho sa Dubai, na inatake siya. May pumutok na ugat sa ulo. So, inoperahan siya kahapon. Sabi nga namin, Pastor Day, umuwi ka na, hindi ka para dyan. Parang yung ating Pastor Derry pumunta ng Korea, di ba? Tapos nagkasakit siya doon, then pinauwi siya ng Lord. So, sometimes, di natin alam kung paano ang Diyos nagpaplano para sa atin.
Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Ang kailangan lang natin, we know how to discern kung ano yung plano ni Lord sa atin. Kasi pag tama yung ating heart, nadidiscern natin yung plano ng Lord. Sometimes, ang plano natin ang nasusunod, hindi ang plano ng Diyos. Pero may plano si Lord, at ang plano ng Lord, babalikan niya tayo of His second coming. So, hindi pa dumadating ang Lord, Hindi pa bumabalik, Maraming turo, tapos na, nakabalik na. Dahil tinanggap na natin ang Espiritu ng Diyos, yun na yung pagbabalik niya, no? Merong sinabi ang Diyos na after na kayo ay mabautismuhan, naging witness ko kayo, ako ay pupunta sa bahay ng aking ama, paggagaya ko kayo ng tahanan dahil doon maraming room. At pag naigaya ko na, babalikan ko kayo. That is the second, yun yung ating blessed hope na pinangahawakan na may babalik para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Amen ba? Okay, tingnan natin yung ating next. Outline of the text. Jesus wants you to witness the message of His resurrection. Ito yung gusto ng Diyos, na maging witness ka sa mensahe ng pagkabuhay na mangmuli ng ating Panginoon. Diba? In verse 1 to 3, makikita natin dyan kung paano ipiniresent ng ating Panginoon na siya ay nabuhay after His suffering and by many proofs. Maraming ipinakita dyan na talagang siya ay nabuhay. At kung titingnan natin talagang yung prepare na ginawa ng ating Panginoon, talaga namang nakakamangha. Nakaka-amaze. Anong sabi doon sa verse 1 and 2? Sabi doon, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa, itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. So, ito yung pinapakita ni Luke dito na nandoon yung mga bagay na gusto niyang ipamalay sa mga tao at that time. Kaya hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang sa loob ng 40 araw. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan at pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Sino unang pinagpakitaan ng ating Panginoon? Si Mary. Sino ang unang witness? Mga babae. Hindi po pwede na sabihin natin ang babae ay hindi ginagamit ng Diyos. Kung titingnan natin sila ang unang naging witness, ano ang sabi ng Panginoon? Pumunta kayo sa mga disciples, sabihin nyo na ako ay nabuhay. Sila ang unang naging witness. Kaya ang mga babae matatapang magbahagi ng salita ng Diyos kasi nakita natin sa Bible, sa principle ng Bible, hindi lang babae ang binigyan ng kakayahan ng Diyos para maging witness. We are all witness sa ating sa resurrection ng ating Panginoon. Amen po ba? At doon mo makikita na ipinakita dito ng ating Panginoon na siya ay buhay after na siya ay naghirap para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Grabe ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Diba? Siya yung inalipusta, siya yung dinuran, siya yung nagpakasakit, siya yung hinampas, siya yung nilait, siya yung ipinako sa cross dahil sa akin, dahil sa iyo, dahil sa ating lahat. Ganon tayo kalupit, pero ganon tayo kamahal ng Lord. Ibinigay ng Diyos sa mga kaisa-isang anak para tayo magkaroon ng kaligtasan at ibinigay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. And through His suffering, and through His death, and through His resurrection, we are alive. Amen? Kasi nung dati, na hindi pa tayo kumikilala, tumatanggap sa Panginoon, we are dead spiritual. Bakit? Sabi ng Book of Romans chapter 23, ang lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. And 6:33 sabi niya, at ano ang kabayaran? Ang kabayaran ay kamatayan. But in John chapter 3, verse 36, sabi ang pagmamahal ng Panginoon ay sobra para sa atin na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na ang lahat ng naniniwala sa kanya ay hindi na maghihirap at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin si Lord. Grabe, no?
Lord, sabi ko, napakabuti mo. Napakasarap alalahanin yung ginawa mo sa buhay ko. Napakasarap alalahanin yung binigay mo para sa akin. Sometimes, pag iniisip natin yung pagkukulang natin, ako po naiiyak ako pagka iniisip ko yung pagkukulang ko sa Lord. Kasi sabi ko, Lord, not enough. Ito yung ginagawa ko sa iyo, kulang pa. Kahit na inaabot kami ng gabi, kahit na araw-araw nandyan, kulang pa rin. Why? Because sobra-sobra ang pagpapakasakit ng Diyos para sa atin. Amen po ba? At doon tayo nagkaroon ng ipinroof ng ating Panginoon yung kanyang pagkabuhay ng mamuli. Sabi niya, appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. After na nabuhay ang ating Panginoon, nagturo pa siya, nagpakita siya, nagturo siya, nagpaalala siya kung ano yung kanyang sinabi o itinuro sa kanila nung kasama pa sila ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay nag-aaral, huwag natin pong kalimutan yung mga pinag-aaralan natin. We must to apply to our daily life. So in that way, makikita sa atin yung buhay na meron tayo. Ano sabi ng Panginoon? Hindi nyo ako nakikita, hindi nyo ako kasama, pero nakikita ako sa inyong mga buhay. Bakit? Kasi ang buhay na meron tayo after we receive natin si Christ, yung mga kabutihang ginawa ng Panginoon, yun ang nakikita sa atin. Yung pagmamahal na binigay sa atin ng Lord, yun din ang nakikita sa atin. Kaya huwag natin sabihin, hindi ko nakikita si Christ. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay kumalakad na kasama ko, hindi nyo man ako nakikita nyo ako sa inyong mga ginagawa. Amen ba? So, pagka ang ating ginagawa ay question mark, magnilay tayo, magpakumbaba tayo sa Lord. Hingi tayo ng kapaturan sa Lord. Kasi bakit? Dahil hindi nakikita sa buhay natin ang buhay ng ating Panginoon. Amen po ba? Halakpakan nga po natin ng Lord. Alam niyo po, pag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, at tayo ay nakikita natin yung pangusap ng salita ng Diyos, alam niyo po, magre-rema yan. Sabi nga nung ating Pastor Derek kahapon, pag ikaw ay patuloy na nagbabasa, patuloy na nakikinig, nagre-rema yan sa iyong salita. Higit sa lahat, pag ikaw ay nagtuturo, nagre-rema yan. Pag ikaw ay witness, nagre-rema yan. Bakit? Kasi pag nag-witness ka, nare-remind ka, Lord, hindi ito ang buhay na ikaw. Hindi ito, Lord, ang karakter mo. Kung hindi ka mapagmahal, Lord, hindi ito ang karakter mo. Hindi ito ang ugali mo. Hindi ito ang pasensya mo. Hindi ito ang pagtsatsaga mo. So, nagre-rema, nagre-reflect sa buhay na meron ka. Lord, kailangan makita sa buhay ko ay yung buhay na meron ka. Hindi yung itsura ng ating Panginoon. Kasi hindi naman sinabi ng Bible na tayo ay nilikha ng Diyos according to His yes, nilikha tayo according to His but in Christ likeness. Diba? Kaya nga sabi ng Lord, di nyo man ako nakikita, pero kayo, nakikita nyo yun sa inyo. Nakikita yon sa mga gawa na meron kayo. That is God Christ-likeness, character, and attitude ng ating Panginoon ang dapat na nagre-reflect para sa atin. So, kaya mag-suffer para kay Lord? Di ba? Si Lord nag-suffer para sa iyo, but kailangan din nating mag-suffer para kay Lord. Okay, next. Sabi dito, yung appearing. Ay, balik mo nga, nakle. Sabi dito, many proof appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. So dito, ang ipinapakita na kasi dito, ang pinamamalay na ni Luke at ipinamamalay ng ating Panginoon, nandito na tayo sa mundo. Ang ipinapakita dito ay ang kaharian ng Diyos. Sabi nga, sa aming pinag-aralan nung nakaraan, sabi ng Panginoon, pumupunta kayo dito para sa tinapay na kinakain nyo. Pero pag sumikapan nyong makamtan ang pagkain na hindi nasisira, walang iba kundi ang ating Panginoon. Because ang salita ng Diyos ay ang ating Diyos. At ang Diyos ay ang salita. So ito yung pagkain na hindi nasisira, na kaya nating imbak for how many years sa puso natin na hindi siya masisira, hindi mag-spoil, hindi magmomoil, hindi mapapanis. Why? Bakit? That is God's word na nakatimo sa puso natin that every day we are meditating day and night. Sabi ng Panginoon, sabi ni Moses kay Joshua,
Ang librong ito ay wag mong iwawaglit sa iyong isipan. Basahin mo ito day and night at ito ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. Amen ba? Without the Word of God, hindi tayo victorious. We are a victorious Christian because the Word of God is in our heart. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. Okay. Pangalawa. In verse 3, He presented Himself alive to His disciple. At talagang nagpakita ang ating Panginoon sa kanyang mga disciple, first kay Mary and then after the disciple. Nung time na nagpakita siya sa mga disciple, nagpe-pray pa sila. Nandun sila, pumasok ang ating Panginoon. At take note, even the disciple kasama-kasama ng Panginoon 24/7, nung siya ay nabubuhay at nung siya ay dinidisciple, meron pa rin talagang mahina. Huwag natin sabihin na malakas ako. Sometimes nararamdaman natin ang kahinaan because we are still human. Yung carnal life natin nangingibabaw pa rin. Pero para mapagtagumpayan natin yan, kailangan lumalakad tayo na kasama ang Espiritu ng Diyos. Amen ba? Pag hindi mo kasama yan, Espiritu mo lang at ang sarili mo lang, nandun yung paghihina. At dito ipinakita ng ating Panginoon na mismo ang sarili niya ang ipinresent na siya ay buhay, siya ay nabuhay sa kanyang mga disciple at nag-appear siya doon. Diba? Nasaan sila Peter that time? Nangingisda na sila. Anong sabi ng Panginoon? Tapon mo sa lugar na sa gawin na yon. Nung narinig niya yon, naalala niya yung sinabi sa kanya ng Panginoon the first day na na-encounter niya ang ating Panginoon, naalala niya yung sinabi ng Panginoon. Ikaw, naalala mo ba yung first encounter mo kay Lord? Naalala pa ba? Kasi tinitingnan, ipinapakita ng ating Panginoon, ipinapakita niya kung sino siya, sinasabi niya kung sino niya. So, pag ikaw ay kinausap uli ng Diyos, the first day na kinalala mo ang Lord, na encounter mo si Lord, i-remind ka ng Panginoon doon. Kaya dapat naaalala niyo yun. Di ba? Nung naalala ni Peter yun, sabi niya, itapon mo sa kabilang side. Kasi ang tagal na nilang nagaan maggabi, hindi sila nakahuli. Tapon mo sa kabilang. Naalala niya, si Lord yun ah. Siya yung nagsabi sa akin that time, the first day na na-meet ko siya, na-encounter ko siya, siya yung nagsabi sa akin noon. At siya yung nagsabi uli nito sa akin noon, nung nabuhay na ang ating Panginoon. Na-present ba ng Lord ang kanyang sarili? Kaya magugulat ka. Amazing ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Palakpakan nga natin ang Diyos. So He appeared to His disciple for 40 days. In verse 3, talagang ipinakita niya yung sarili niya at pinaalala niya sa mga disciple yung kanilang mga ginagawa before. Nalungkot ang Lord, no? Kasi after na siya ay naghirap, namatay at nabuhay, wala yung mga disciple niya. Si after noon, nawala na yung mga disciple, bumalik na sila sa dating buhay na meron sila. Diba? So anong gustong ipamalay ng Diyos doon? Dapat ang pananampalataya mo matatag. Kahit hindi mo nakikita, sumusunod ka, magtatagumpay ka. Amen ba? Lalo ngayon, di naman natin nakikita si Lord. Pero alam mo ba, kasama mo si Lord ngayon? Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Diba? Kasi kung di mo kasama si Lord ngayon, wala ka dito ngayon. Nandun ka sa SM, nandun ka doon sa, baka may nag-invite sa'yo, mag-swimming tayo, ako ang taya, o kaya may nag-invite sa'yo, pumunta tayo sa ganito, ako ang bahala, sumama ka lang. Hindi. Meron akong sasambo muna ako, meron akong task dun tutugtog ako. Isang linggo ka na tumugtog. Linggo-linggo naman, meron ganun, di ba? Pero alam niyo po ba, yung one day, yung one Sunday na wala ka, na mismo yung 100 days ng iyong buhay. Amen ba? Kasi na mismo yung mga nangyari, na mismo yung mga hindi mo napakinggan, na mismo yung katabi mo, na mismo yung pangungusap ng Panginoon. Kaya sayang yung isang araw. Kaya we must gawin natin sa sarili natin, bago tayo pumunta sa ibang lugar, mag-service muna, mag-church muna tayo. Bigyan na natin muna yung isang araw. Sabi ni Lord, magtrabaho ka for 6 years, for 6 months, for 6 days. And then after 6 days, pumunta ka sa akin para magpasalamat. Saan tayo pupunta after 6 days?
Di ba kahit ang Diyos after 6 days na nilikha niya ang lahat ng bagay para sa atin, na mahinga siya at ninamnam niya ang ganda ng aking pagkalikha. So tayo, after 6 days ng trabaho na, Lord, salamat, 6 days ako nagtrabaho. Nandito ako sa iyo, magpapasalamat, sasamba, magpupuri, at ibibigay sa iyo ang nararapat. Dahil sa pagpapalang binigay mo sa akin. Alam niyo po ba, we are so blessed kasi sa daming lugar na nabaha tayo, hindi tayo nabaha. Amen ba? Hindi tayo nawala ng mga bagay na mahal sa buhay. We are so blessed. Blessed tayo, blessed. Alam mo, sa ibang lugar talagang malulungkot ka kasi maraming nasisira. Pero ang sabi nga, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay masisira. Pero ang lahat ng bagay na sa kahiraan ng Panginoon ay walang masisira. Amen? Di ba? The kingdom of God. Kung ano ang inilagay ng Panginoon doon, hindi na mababago, hindi masisira or mawawasak man. Bakit? Siya yung caretaker doon. Kaya sabi ng Panginoon, mag-impo kayo sa kaharian ng Diyos. Huwag kayo mag-impok sa mundong ito. Mag-impok ka sa bangko, nagsarado ang bangko, wala na yung bilyon mo. Di ba? Mag-impok ka sa bahay, mukha yung nabasa ko na nanghiram siya ng 300,000 pambili ng jeep. Pag-alis niya, inaiwan yung 300,000 sa bahay. Nasunog si 300,000. Pero ang hinanap niya, yung anak niya, yung mga asawa niya kung buhay. Buhay yung kanyang asawa at nakaligtas sa sunog. Ang unang tinanong niya, dinala mo ba yung pera na pambili ng jeep? Sabi ng asawa, hindi ko nakuha eh. Nalungkot siya kasi hiniram lang niya yun eh. Pagpunta niya sa bahay, after nung nasunog, after nung nakita niya yung pera, sunog na lahat. Sabi niya, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakahawak ng 300,000, inutang ko pa. Di ba? Tapos nasunog lang. Doon mo titingnan na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lang. Even our life. Even our body is temporary lang. Bakit? Ang lahat ng totoo ay nasa kingdom ng Diyos. Pinuproseso lang tayo ng Diyos sa mundong ito para sa ating tunay na tahanan. Hindi, wala naman langit, wala. May paniniwala, may naniniwala, may nagtuturo na wala naman langit, walang impyerno. Yan ang sinasabi ng Bible. Ano sabi ng Book of Revelation? Na itatapot sa dagat-dagatang apoy ang lahat ng mga sinungaling, ang lahat ng magnanakaw, ang lahat ng pumapatay, ang lahat nagwi-witness, at lahat ng sumasamba sa Diyos. At lahat ng sumusunod sa Panginoon ay pupunta sa kanyang kaharian. Di ba? Hindi natin pwedeng pabuwalaanan ang sinasabi ng Bible. Dahil ang Bible ay ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoon. Without the Bible, hindi tayo mabubuhay. Yes, buhay tayo in physical. Pero in our spiritual life, we are dead. But because of Jesus Christ's resurrection, nagkaroon tayo ng buhay. Amen ba? Pakpakan nga natin ang Diyos. Okay, next. I speak 40 days. He speak to His disciple about the kingdom of God. Kasi pinamamalay na ng ating Panginoon dito. After na siya ay nabuhay, kailangan na kayong mag-focus about sa kingdom ko. Doon na kayong mag-iipon. Huwag na dito. Kasi mawawala ang lahat ng nasa mundong ito, pero sa aking kaharian na hindi mawawala. So, pagmamahal, ang pinakasusi para tayo ay makapag-imbok sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Mahal ka ba ni Lord? Okay, palakpakan mo nga si Lord. Okay, next. So in verse 4 to 8, ito naman yung gustong ipamalay ng Diyos sa bawat isa sa atin at ito rin yung gustong ipamalay ng sumulat ng Book of Acts. Jesus wants you to witness with the power of His Holy Spirit. Naniniwala ka ba na may kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo? Noong dati, na hindi pa ako mananampalataya, hindi ako nagpe-pray na i-bless ang isang tao, pagaling ang isang tao kasi hindi naman ako ganun ka-well-known. Although nandun ako sa gawain, kahit ako ay Legion of Mary, choir ako, anong katisismo, lahat nandun, tinaatinan ko, pero kulang yung kaalaman. Bakit? Sarado pa ang aking isipan. Sarado pa ang aking mata, sarado pa ang aking pagdama. Dahil ang sabi ng Bible, to those who believe and accept Him as
as their Lord and Savior, that the time na mabubuksan ang lahat ng bagay sa kanyang buhay. Makikita niya ang buhay na meron siya, na dati, hindi pala siya kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Na ngayon, kumilala siya, naging kalugod-lugod na siya sa harapan ng Diyos. May pagbabago. Amen ba? Na pag hindi na bago, ibig sabihin, hindi mo na-encounter ng tama ang Panginoon. Pero pag natama, ang iyong pananaw, ang iyong perspective, ang set of goal mo, pag natama, na-encounter mo ng tama ang Panginoon. Why? Ina-align mo yung buhay mo sa Diyos. Even your plan, even your, yung plan na lahat na meron ka, even your goal, ikinukonect mo kay Lord. Kailangan nakakonect kay Lord yung plano at yung goal na meron ka. That in the end, natapos mo yung plano mo at na-reach mo yung goal na yon, nakita mo yung the end, Lord, salamat, kasama kita. Hindi ka naiwan. Kasi pagkakasama mo si Lord sa plano pa lang, hanggang the end dapat kasama siya. So mag-glorify mo si Lord sa buhay na meron ka. Masaya ka. Mandun yung kapayapaan sa puso mo at pag-asa sa puso mo. Amen po ba? And then sabi dito, nandun yung kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yung iba, hindi nila pinapractice to. Yung fruit of the Holy Spirit, hindi nila pinapractice to. Pero sabi ng Bible, this is fivefold gifts of the Bible. Yung binigyan tayo ng gift ng Panginoon sa mga apostle, sa mga ano. At binigyan din tayo ng fruit of the Holy Spirit ng ating Panginoon na sabi sa Book of Ephesians, ang una ay pagmamahal. Sino may pagmamahal dito? Okay, pwede mo bang mahalin yung katabi mo na yan? As a brother, as a sister? Sabi nga, di natin kilala. Imagine, no? Ang Panginoon, kakaiba eh. Yun yung pamilya natin, ang hirap mahalin pagka nagkaroon ng kasalanan. Pero tayo, hindi naman tayo magkakamag-anak. Hindi tayo magkakakilala. Pero gusto ng Lord na mahalin natin. Yung kaaway natin, gusto ng Lord na mahalin natin. Ipag-pray pa na pagpalain siya. Diba? Ang hirap unawain. Pero because of God's love, lahat na uunawaan. Lahat natatanggap, lahat magagawa because of God's love na binigay sa atin, na ginawa ng Diyos dahil yon sa pagmamahal sa'yo, sa akin at sa ating lahat, ibinigay ng Diyos yon. Kaya kailangan yun ang makita natin, o nga no Lord, mahal na mahal mo kami kasi binigay mo yung kaisa-isang anak mo sa amin at ang anak mo binigay yung kaisa-isang buhay niya para sa amin. Para magkaroon kami uli ng connection sa iyo. Diba? Doon mo makikita yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Letter A. In verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So, naipakita dito sa verse 4. Tingnan nga natin yung verse 4. Samantalang siya kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Kasi that time, wala pa silang Espiritu ng Diyos, hindi pa sila nababaptize, kaya wala pa, kumbaga, tinuruan pa lang sila ng Lord, pero hindi pa sila nabuksan. Pero after na sila ay nabaptize ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, nabuksan. Nagkaroon sila ng courage, nagkaroon sila ng tapang, nagkaroon sila ng talino, nagkaroon sila ng kaalaman. At doon nila nakita na kailangan pala isa sila sa witness ng ating Panginoon. Kaya tayo ay isa kasama sa witness ng Panginoon. Pangalawa, verse 5. Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit hindi magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. May pangako. God has promised. May promise ang Panginoon sa iyo, may promise ang Panginoon sa kanila, may promise ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. We are so blessed kasi ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay indwelling na sa atin. Ginagabay tayo, nire-remind tayo, tinuturuan tayo, nire-rebuke tayo, kinukumbik tayo. Di ba, isipin mo pa lang, gagawa ka ng masama, parang, ay, hindi tatama ito. So, nandun na yung conviction ng Panginoon. Kasi nandun na ang Espiritu ng Diyos sa atin. Sa kanila, after pa ng God's resurrection, sila na-baptize ng banal na Espiritu. Amen ba? Okay, next. Nang muling nagkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon,
Itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Hanggang ngayon, di pa yun nagagawa. At bago pag naibalik na uli ang kaharian, ang templo, doon na natin mamimit si Lord. Kaya meron pa tayong iniintay. Meron ka pang iniintay. Hindi po pwedeng sabihin natin wala na tayong iniintay. Amen po ba? At titingnan natin, di ba, yung mga tanong ng mga disciples sa kanya, nandoon pa rin yung kulang yung kanilang kaalaman that time. Talagang nandoon pa rin yung palaging pagtatanong sa ating Panginoon. Pero tayo, pag binasa natin ng Bible, Lord, ito yung nire-reveal mo. Lord, ito pala yung ginawa mo. Lord, ito pala yung gusto mong gawin ko. Lord, ito pala yung gusto mong sundin ko. Lord, ito pala yung gusto mong ipamuhay ko. Lord, ito pala yung gusto mong makita sa buhay ko. Kasi bakit? When you read the Bible, nagre-reflect dapat sa iyan. Hindi nagre-reflect sa katabi mo, hindi nagre-reflect sa pamilya mo, hindi nagre-reflect sa kaibigan mo, kundi sa'yo mismo. Bakit? Ikaw ang bumabasa. Hindi siya ang bumabasa at hindi sila ang bumabasa. Ikaw ang bumabasa, ikaw ang kinakausap ng Diyos. Amen ba? Ang sarap magbasa eh. Kaya nga ako nung nagbabasa, hindi ko pa kilala ang Lord, back to back na basa ko, wala akong naintindihan. Kasi hindi pa binuksan ni Lord yung aking kaalaman, karunungan at pangunawa. Pero nung tinanggap ko siya, doon ko nasabi, ay ito pala yung nire-reveal sa Genesis to Revelation. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Walang iba. Kundi from Genesis to Revelation, walang ibang inire-reveal kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa silong ng langit, walang ibinigay na pangalan ng Panginoon sa kaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? You are saved through Jesus Christ. You are saved through your faith. Dahil may pananampalataya ka, nagkaroon ka ng kaligtasan. Okay, next. Sumagot si Jesus sa mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman kung kailan niyon. Kaya, pero sa atin, grabe, sa panahon nila, di pa yun pinakita, pero sa panahon natin, hindi ba, inire-reveal na yan sa Bible, yung mga signs and wonder ng pagdating ng ating Panginoon. Kaya tayo, pag nakakapakinig, nakakakita ng mga nangyayari, mag-pray tayo, Lord, this is one of your signs. Kailangan maging tuwid ang aking pagtitiwala at pagsunod sa iyo. Because hindi natin alam, one day nandito tayo. At di natin alam, nandito tayo ngayon, nakapakinig ng salita ng Diyos. Di natin alam, paglabas natin, ano mangyayari sa atin. Or bukas, ano mangyayari sa atin. Praise God. Kumpleto pa tayo ngayon. Amen ba? Palakpakan nga natin ng Diyos. At lagi pa nating nakakasama ang bawat isa. Verse 8. Hanggang 48 yan, no? Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Andun yung promise ng Lord sa mga disciple. Kung ano yung sinabi nila after God's resurrection, talagang pinulpil ng ating Panginoon yun. Eh hindi po pwedeng sabihin ng sinabi ng Diyos ay hindi totoo. Because from Genesis to Revelation, ang promise ng Lord ay iisa lang at hindi siya nagbago sa pangako niya na yon. Yung pagmamahal at buhay na walang hanggan na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Salamat, Lord. Kasi ako ay nasa piling mo na ngayon. Pero, meron dapat ginagawa tayo sa buhay na meron tayo habang tayo ay nabubuhay. Hindi po pwedeng papetik-petik lang. Meron, di ba? Meron nagtatrabaho papetik-petik lang. Lalo na pag wala yung amo. Petik-petik lang, susweldo naman ako. Di ba? Sweldo naman ako kahit sa petik-petik lang, pero nanlalamang ka. Di ba? Pero, sabi ni Lord, papetik-petik lang ang buhay para kay Lord. Minsan sasamba ko, minsan hindi. Minsan magiging mabait ako, minsan hindi. Pero ang sabi ng Lord, hindi yan na makapagpupunta sa iyo sa kaharian ko. Hindi yung tamang pagmamahal at tamang pagsunod at pagpakumbaba mo ang makakarating sa kaharian ng Diyos. Amen ba? Walang gwapo ako, papapasukin ako ni Lord. Ay, maganda ako, papasukin. Ay, mataba ako, hindi ako papasukin ni Lord, baka hindi ako kasya doon. Diba? Walang kahit, ay, mayaman ako. Kaya kong bilhin yung aking kaligtasan, no? Walang sinabi doon sa Bible na kaya mong bigyan ng kaligtasan na meron ka. Si Lord ang bumili ng buhay.
ng kaligtasan na meron para sa'yo. Ibinayad niya ang buhay niya para sa'yo. Kaya hindi mo kayang bilhin ang buhay o kaligtasan na meron ka. Dahil binili na ni Lord para sa'yo. Amen ba? Palakpakan mo nga si Lord. Grabe, no? Ganun tayo kalupit. Binayaran tayo ng buhay ng ating Panginoon para lang magkaroon tayo ng muling relasyon o connection sa ating Panginoon at makabalik tayo sa kaharian ng Diyos. Grabe, no? Dapat double time tayo ngayon. Double time tayo sa pagsunod sa Panginoon kasi kung di natin nagawa yung mga nauna, double time, triple times ang gawin natin ngayon kasi bukas, baka nandyan na si Lord. Baka mamaya, nandito siya. Hindi naman kasi natin alam, sabi ng Bible, walang nakakaalam kung kailan darating ang pagdating ng ating Panginoon. At pagdating ng tamang panahon, ng tamang oras na yon, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay para kuhanin yung iyong naipong milyon. Hindi mo na kailangan pumunta sa bago para i-withdraw yun kasi dadalin mo. Ang sabi ng Panginoon, dumating ka sa mundong ito na walang dala, pupunta ka sa kaharian ng Diyos na walang dala. Bakit? Hindi mo na kailangan ng pera. Hindi mo na kailangan ng anumang bagay pagdating mo sa kaharian ng Diyos. Dahil doon, wala nang gutom, wala nang uhaw, wala nang iyak, wala nang pagod. Ang gagawin mo lang ay to praise God. To sing and praises to the Lord. Dito lang di ka makakanta kay Lord. Dito lang di ka makaiyak kay Lord. Dito lang di ka makalord kay Lord. Paano pagdating mo doon? Anong gagawin mo? Ay, hindi ka na-train dito. Dapat dito pa lang na-train ka na. How you to praise God and how you to honor God sa buhay mo. Doon, 24/7, wala kang gagawin kundi kumanta kasi hindi ka na magtatrabaho. Hindi ka na magugutom, hindi ka mauuhaw. Kasi sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nakarating doon, papakainin ka niya ng bunga ng buhay. At pag nakain mo yon, hindi ka na muling mamamatay. At di ka na muling magugutom. At anumang bagay na gagawin mo ay para lang sa Panginoon. Amen ba? Doon yung ganun kahalaga ang buhay na meron tayo. At sabi dito, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi lang dito sa pabahay, hindi lang sa bahay na meron tayo, kundi sa lahat ng lugar, dapat dala natin si Lord. Dapat witness tayo si Lord. Kung pinadala ka sa Pampanga, pinadala ka sa Nueva Ecija, pinadala ka sa ibang bansa, kasama mo dapat si Lord, nagiging witness ka ni Lord. Amen ba? Kung padala tayo lahat sa Somalia, ay grabe, ang hirap ng buhay doon. Sabi nga nung panahon na nasa Ponape kami, pinapadala kami sa Papua New Guinea. Ayoko doon. May kumakain, may mga cannibals pa doon, may kumakain ng tao doon. Ayoko doon, mamaya kainin ako doon, di na ako makauwi ng Pilipinas, di ba? Pag ikaw pinapunta sa ibang lugar. Pero, ang Diyos, pag pinadala tayo sa isang lugar, anong sabi ng Panginoon? Sa Matthew 28, di ba? Go ye, preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, teaching them to obey. And I promise, kasama niyo ko mula umpisa hanggang matapos. So may protection ka. Nakasakasama galing sa ating Panginoon. Amen ba? At sa tagal ng aking ministry sa Panginoon, di naman ako pinabayaan ng Lord. Kahit nag-iisa akong lumakad, madaling araw, gabi, di ako pinapabayaan ng Lord. Kahit maraming tumatahol na aso, in Jesus' name, hindi mo ako kakagatin. Hindi ako kinakagat ng aso kasi bakit kasama ko Espiritu ng Diyos? Tatagain na lang yung ano ko. Hindi ako tinamaan. Kasi bakit? Nandun si Lord para harangan ako. Kasi yan ang pangako ng Diyos na hindi kanya iiwanan at di kanya pababayaan. Kasama niya sa lahat. Kasama mo siya sa lahat ng oras. Amen ba? Balik tayo sa Menta 2. Yan. So, ang sabi dito, after na ni-receive yung kapangyarihan ng Diyos at nandoon yung kapangyarihan ng Diyos na binigay ng Panginoon na sila ay nagpatotoo kung sino si Jesus sa buhay nila. Punta sila ng Jerusalem, punta sila ng Judea, punta sila ng Samaria, hanggang sa buong mundo na ikot ng salita ng Diyos, ang buong mundo. Sa panahon ngayon, wala nang hindi nararating na salita ng Diyos because of yung media na meron tayo o yung connection na meron tayo. Not like before, hindi ka makapunta sa isang lugar pag wala kang sasakyan. Hindi mo abot pag hindi ka pumunta doon, hindi mo maabot. Pero ngayon, through your text,
nakarating na sa Amerika. Through your text, nakarating na sa Mindanao. Through your text, nakarating na sa Hulo. Nakarating na kung saan-saang lugar, nag-text ka lang. Bigyan mo ng, bigyan mo ng halaga. Yung piso mo, maipakilala mo si Kristo. Piso mo, si Kristo ang buhay mo. Amen ba? Grabe, no? Kailangan kasama. Tapos, doon sa messenger mo, isang send mo, lagyan mo naman. Alam mo, kapatid, ito ang buhay na meron ako sa piling ng aking Panginoong Jesucristo na kinilala at tinanggap. So, kung siya ay nanghihina, napalakas mo. Huwag niyong gamitin yung media sa pamamagitan ng pagmamarites lang. I-marites niyo si Lord. Huwag yung marites ng ibang tao. Ipatutuo mo si Lord. Huwag yung sirain yung buhay ng iba. Si Lord ang ipatutuo mo. Amen ba? Palakpakan niya natin si Lord. Letter B. Okay. In verse 4 to 5, He will empower you through the baptism of the Holy Spirit. Pinangako ng Diyos na pagka ikaw ay binaptize ng Banal na Espiritu, pinalakas ka, pinatatag ka ng Panginoon. Alam niyo po, kahit kami na nagbabahagi ng salita ng Diyos, pagka itinaanas na namin ang aming kamay, that is sign ng pagsuko sa Panginoon. Lord, I am nothing without your presence, without your wisdom, without your knowledge and boldness. I am nothing. Kailangan lang itaas mo at sumuko ka sa Lord. And ang pangako ng Panginoon, na kapangyarihan na ibibigay niya sa iyo, andun yung kalakasan at karunungan na ibibigay niya sa iyo para magawa mo yung mga bagay na pinapagawa ng Panginoon. Bakit? Ang pangako niya, He will empower you to witness. Dahil ginagamit tayo ng Panginoon sa lahat ng kumilat, tumanggap sa Panginoon, gagamitin ka niya. Hindi sinabi ng Lord, sa lahat ng kumilala sa akin tumanggap, uupo lang siya. Hindi. Sinabi ng Lord, magiging witness ko kayo. At kung babasahin pa natin ang Book of Acts, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, nakita natin kung paano nagpatutuo ang mga disciple at kung paano nagkaroon sila ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu at sa pagkakataong na yun, lahat binenta nila. Bakit? Naging equal na ang buhay na meron sila. Kung anong meron ako, para sa iyo. Kung anong meron ka, ganun din sa akin. Pero, nakita din natin sa Book of Acts na merong nagbenta na talagang hindi niya kayang ibigay ng buong buo ang para sa Panginoon. Anong sinabi? Sino yun? Si Sapphira at saka si? Ayan, sabi, bakit? Ginrip mo ang Espiritu ng Diyos. Sa'yo naman yan, binenta mo. Bakit sinabi mo pa na ito lang ang pinagbentahan mo? Gusto niya mag-keep para sa kanya. Pero ano man na i-keep mo at hindi tama ang intensyon, hindi ka i-bless ni Lord. Amen ba? Ibibigay mo ni kay Lord at tamang intensyon mo, ikinip mo yan, tamang intensyon mo na maging witness ka, i-bless ni Lord yun. Kaya naman ang bagay na meron tayo, that is from God. Hiniram lang natin yan. Pinagamit sa atin ng Lord. Kasi ang pangako ng Diyos, after niya nilikha niya ang tao, ikinrate niya ang tao, binigyan niya ng kapasidad ang lahat ng tao na pamahalaan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya business, family, trabaho na meron ka, binigay sa iyo ng pagkapangyarihan ng Diyos na pangalagaan yon. Pero kailangan nag-glorify mo si Lord. Amen ba? Okay, next. Last. Ay, malapit na tayo. Jesus wants you to witness about His second comings. Gusto rin makita ng Diyos na gusto din ipamalay ng Diyos sa bawat isa sa kanila that time na sila kinakausap ng Panginoon at sa bawat isa na kinakausap ng Diyos ngayon. Diba? In verse 11, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus who was taken up from you to heaven will come in the same way as you saw Him go into heaven. Kasi hindi totoo yung mga turo na iba na nandito na ang heaven. Ang Jehovah, nandito na ang heaven. Wala nang bababa. Pero ang sabi ng Bible, bababa at magmimit tayo sa middle. Hindi sinabi ng Bible na bababa lang siya dito. Sa middle tayo, magmimit lahat ng mga namatay, nabubuhayin ng Diyos at lahat ng buhay na kukuhanin ng Diyos, magmimit tayo sa middle. Hindi sinabi ng Bible na pupunta siya dito kasi gagawa ng bagong Jerusalem ang ating Diyos. Okay? Next.
Mahaba yan po pagka inano natin pinag-aralan natin yan. So His second coming is sure. Sigurado na may darating. Kasi bakit? Yung ginawa ng ating, yung gynecology ng ating Panginoon, o yung ministry ng ating Panginoon, nakita natin sunod-sunod yun. Birth ng Panginoon, yung suffering ng Panginoon, yung death ng Panginoon, yung resurrection ng Panginoon, and last, yung coming ng ating Panginoon. Kaya meron tayong hihintayin. Amen ba? So, pangako ng ating Panginoon, second coming sure. His second coming is our blessed hope. Sabi sa Book of Ephesians din, Book of Thessalonian. So, nandun din sa Book of Corinthians na meron tayong pag-asa. Pagka nandito na si Lord, wala na tayong pag-asa. Pero dahil meron pa tayong blessed hope na inihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon, yun ang ating pinakaihintay. Kailangan handa tayo. You always ready. Pagdating ng Panginoon, kasama ka niya ng Diyos. Amen ba? So, His second coming is our great message to the whole world. Kailangan ipamalay natin na may darating. Kasi ito yung mensahe ng ating Panginoon na pagbalik ng Panginoon, ikaw ay kanyang kukuhanin. At pag siya ay bumalik na, nakahanda na yung iyong tirahan dun sa heaven. Amen ba? O, sino gusto mong sumama pagbalik ng Lord? Amen. Kasi ang sabi ng Bible, pagka ikaw ay hindi nasama sa second coming ng ating Panginoon, 50-50 kung ikaw ay maliligtas o hindi. Kasi sobra ang suffering na pagdadaanan ng mga naiwan. Kaya dapat pag bumalik si Lord, kung nakaupo ka dyan, kasama ka mawawala. Pupunta ka sa kaharian ng Diyos. Diba? Dami mga ngayon, tatlo sila. Meron ako nakita doon sa tatlo sila, mag-anak sila. Namatay, na-aksidente sila, namatay. Pero every time, lagi silang nasa church. Ginagamit sila sa church, nasa ministry sila. Tapos, nung sila ay mga lang naman to, hindi naman, pero pwedeng mangyari sa buhay na meron tayo. Ipinapakita lang niya. And then, yung nanay at tatay, nakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero yung anak, hindi nakapasok. Sabi, bakit hindi siya nakapasok? Lahat kami lagi nagcha-church. Nagcha-church nga siya. Pero hindi naman siya nakikinig. Nag-work, nag-game lang siya habang nasa church. Tapos yung mind niya, wala doon sa pakikinig. Nandun sa barkada. Matapos na. Di ba? So, pinamamalay, na totoo naman, hindi lahat ng nasa church ay ligtas. Ang lahat lang ng nasa church na maliligtas ay yung naniniwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil ang sabi sa Book of Revelation, maraming magsasabing, Panginoon, Panginoon, kilala kita. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Kasi ang kilala ko lang ay ang sumusunod sa akin. Amen ba? So, para ikaw ay makilala ng Panginoon, mayroon kang gagawin. Amen ba? Ang sarap ka. Parang kaibigan, di ba? Mayroong kaibigan mo, na-meet mo siya, pero dahil magkasundo kayo, kilala ka niya. Pero pagka nakita niya, mas maugali mo at makasarili ka, kahit nakilala ka niya, i-deny ka niya. So, ganun din ang ating Diyos. I-deny tayo ng love because sabi ng Panginoon, i-deny ko kung sino nag-deny sa akin. Kung sino nagpatotoo para sa akin, siya yung aking kikilalanin. Kaya hindi po pwede sabihin natin hindi totoo ang salita ng Diyos. Okay, next. Okay. The summary of the text. Pwede na tayo, no? So your power to witness comes from the message of Christ's resurrection in verse 3. Nakita natin kanina yung pinag-aralan natin. And then your power to witness come from the Holy Spirit. Yung witness na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa resurrection ng ating Panginoon, ipinakita ng Panginoon na tayo ay, na-witness natin yon, nakita natin yon. Sa panahon natin, nababasa natin sa salita ng Diyos at yun yung ating pinaniniwalaan. Amen ba? Sa panahon nila, nagpakita na sa kanilang Panginoon, kaya sa panahon natin, nababasa na natin, ang kailangan lang natin ay paniwalaan at sumunod. Pero kung di ka naniwala, hindi ka maliligtas. Kasi yun ang sabi ng Bible. Then, pangalawa, your power to witness comes from the Holy Spirit. May kapangyarihan na binigay sa iyo ang Diyos
para ikaw ay maging powerful witness ng ating Panginoon. Your power to witness comes from the message of Christ's second coming. Hindi ka magwi-witness kung di mo kilala si Lord. Hindi ka magwi-witness kung di mo tinanggap si Lord. Hindi ka magwi-witness kung hindi ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero dahil ang salita ng Diyos ang nagbigay sa iyo at ang pangako ng Panginoon na ikaw ay babalikan dahil ikaw ay mahalaga sa Kanya, yun yung iyong ipinatutotoo. Amen ba? Okay, tayo po ay tumayo. At last, meron pa tayong isang application. Kailangan po pagka tayo ay nakikinig, merong i-apply. Di ba? Pagka may application, may resulta. Amen ba? So in our application of the text, pray that God will empower you through His Holy Spirit for you to witness and share the gospel of Jesus Christ to your family, loved ones, and friends. Pati sa mga katrabaho mo, i-share mo na rin. Kasi that is our task. Kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, ito po yung task. Kung di tayo binigyan o tinawag ng mga nakakilalang una sa Panginoon, wala tayo dito ngayon. But praise God, naging witness sila, nagpatotoo sila, at tayo ay naabot nila. Amen ba? Okay. Conclusion. In our conclusion, pray for the empowerment of the Holy Spirit in your life. Lagi po tayo mag-pray ng Espiritu ng Diyos, i-empower tayo ng banal na Espiritu to do the will of God, not our will. Because this is our task, to glorify God, to honor God, to be a powerful witness ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, buksan po natin ang ating puso sa Panginoon at mag-pray tayo sa banal na Espiritu na bigyan niya tayo ng kapangyarihan to do our task. Na maging good example tayo. Yes, Lord Jesus. Sadyang kay buti ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Yes, Lord. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Yes, Lord. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas ito. Hallelujah, Lord Jesus. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Amen, Lord! Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ang aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi,
reality na sa buhay namin, Lord. Salamat sa iyong mensahe sa umagang ito, Lord God, na nagbigay sa amin ng paalala, na merong isang nagbigay ng buhay sa amin, Lord, na merong isang nabuhay para sa amin, para kami, Panginoon, O Diyos, ay bigyan ng katagumpayan, kalakasan, Panginoon, O Diyos. Lord, i-empower mo ang bawat isa na narito, Panginoon, to be a great witness, O Lord, na maging pagpapala ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, sa lahat ng mga nanghihina, sa lahat ng mga nag-aalala, Panginoon, sa lahat ng mga nagda-doubt, Lord, i-empower mo ang bawat isa, Panginoon, to be a great witness, O Lord, na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbigay ng buhay sa amin, na Ikaw ang aming Diyos na iniintay namin, na babalik na kukuha sa amin at magdadala sa iyong kaharian, Panginoon. Nadalangin namin sa oras na ito, wala ni isa na narito, Panginoon, ang hindi makakarating sa iyong kaharian, Panginoon. I-empower mo po, Diyos, ang bawat isa to do your will, to do your task, O Lord God, na lahat, Panginoon, O Diyos, ay gawin ang kabutihan, na ang lahat ay gawin to honor, to glorify your name, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Patnubayan mo at pagtagumpayin ang bawat isa na narito, Lord. Thank you, Lord God, for everything that you have given to each every one of us. Peace, hope, and eternal life, O Lord, na aming tinamasa, tinanggap sa iyo, Panginoon, na patuloy po, O Diyos, na ito ay aming mapangalaghaan. Patuloy po, O Diyos, na ito, O God, ay lumago sa buhay na meron kami ang pananampalataya na meron kami ay palaguin mo, patatagin mo, para patuloy po, O Diyos, na mapagtagumpayan ang bawat isa sa amin, Lord, ang mga suffering, persecution, trials, troubles, O Lord, na aming haharapin, Panginoon. Lord, gawin mong victorious ang bawat isa sa amin, Panginoon. We are a victorious Christian to overcome all the deceiving ng aming kalaban, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. And we give up all the glory and all the glory sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po.